serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, balik trabaho na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. matapos ang ilang araw na pagkakasakit ng trangkaso. Sinabi ng Presidential Communications Office o PCO na magsasagawa ng sectoral meeting ang Pangulo sa Malacanang araw ng Martes, Marso 26, kasamang ibang gabinete para pag-usapan ang national security kaugnay sa nagaganap na tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Pupulungin din ng Pangulo ang ilang mga opisyal para talakayin kung paano maiibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Haharapin din ni Pangulong Marcos ang United States congressional delegates na magsasagawa ng courtesy call sa palasyo. Kabilang sa mga makakausap ni Pangulong Marcos, sina Senators Kirsten Gillibrand, Jan Shahin, Roger Marshall, Markel, Cynthia Lumis, Michael Bennett at Representative Adriano Espailat. Samantala, magsasagawa rin ng courtesy call kay Pangulong Marcos si Indian External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar. Magugunita na tinamaan ng trangkaso sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos matapos ang sunod-sunod na pakikipagpulong sa ibang bansa at sa Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nag-alay ng panalangin si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para kay Princess of Wales, Catherine, kasunod ng anunsyo na may cancer ito. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na kaisa ng royal family ang sambayan ng Pilipino sa panalangin para sa pagaling ng Princess of Wales. Nabatid mula sa pahayag ni Kate na nasuri siya na may sakit na cancer at nasa maagang estado ng pagpapagamot matapos ang kanyang operasyon nitong Enero. Napaulat na nagsimula ang 42 taong gulang na Princess of Wales ng kanyang chemotherapy noong 1 buwan. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Idineklara ng Malacanang ang half-day work sa lahat ng tanggapan ng gobyerno Miyerkules, Marso 27. Ito ay upang bigyang daan ng mga kawani ng pamahalaan para sa paggunita ng mahal na araw. Ayon sa Malacanang, pagkakataon na rin ito para sa mga empleyado ng gobyerno na makabiyahe ng maaga patungo sa kanilang mga destinasyon. Dahil dito hanggang alas 12 lamang ng tanghali sa Miyerkules ang pasok sa lahat ng mga opisina ng gobyerno. Samantala, mananatiling bukas ang mga pampublikong ospital para sa kanilang serbisyo, maging ang iba pang ahensya na may kinalaman sa disaster o calamity response at iba pang mga serbisyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isa lamang propaganda ang pagbabanta ng China sa Pilipinas matapos ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal nitong Sabado. Ito ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos magbabala ang China sa Pilipinas na paghandaan ang posibleng kahihinatnan ng umano ay iligal na aksyon ng bansa sa West Philippine Sea o WPS. Sinabi ni Teodoro na propaganda lamang ang pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea dahil maliban sa walaan niya itong basehan ay walang bansa ang naniniwala sa kanilang kasaysayan. Kasunod dito na nawagan ng kalihim na magkaisa ang mga Pilipino para igiit ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa UNCLOS at international laws. Hanggat sumusunod anya sa international law, walang dapat ikabahala ang Pilipinas sa tulong na rin ng iba pang mga bansa. Ang ginagawaan niyang bullying ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas ay indikasyon ng kanilang takot. Nakakalungkot lamang anya na sa ganitong ginagawa ng CCG ay may masasaktan o nasasaktan ng mga sundalong Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagpulong ang national security sector kaugnay sa panibagong harassment na ginawa ng China laban sa Philippine Resupply Mission sa West Philippine Sea. Ayon sa Malacanang, pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pulong. Nakabuo na ang national security sector ng mga rekomendasyon bilang tugon sa issue at inihahandang ipresinta kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Batay sa ulat, kinanyon ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng resupply mission ng Pilipinas nitong weekend kung saan 3 Navy personnel ng Pilipinas ang nasugatan. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Binigyang diin ng Pilipinas na hindi katanggap-tanggap ang patuloy na harassment ng China sa mga routine at aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA, pinapaalis na ng gobyerno ng Pilipinas ang Chinese vessels sa bisinidad ng Ayungin Shoal at ng Philippine Exclusive Economic Zone sa lalong madaling panahon. Ipinatawag na rin ng Department of Foreign Affairs ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas para mariing iprotesta ang panibagong harassment sa Chinese Coast Guard laban sa Pilipinas sa WPS. Bukod dito, inatasan din ng DFA ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing na isagawa ang démarche o formal diplomatic representation sa Chinese Ministry of Foreign Affairs doon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinondena ng European Union o EU ang paulit-ulit na agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard vessel at maritime militia laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Bukod sa European Union, naglabas ng iba't ibang pahayag ang maraming bansa bilang suporta sa Pilipinas. Kabilang sa mga nagpahayag ang Amerika, United Kingdom, Japan, Germany, France, Canada at Australia. Kapwa naglabas ng mensahe ang bawat nasabing bansa na
kumukondena sa harassment na ginawa ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Nanawagan ang mga nasabing bansa na igalang ang international law at iwasan ang aksyon na magpapataas ng tensyon sa rehiyon. Bukod dito, nagpakita rin ng ibang bansa ng pagkampi sa Pilipinas tulad ng Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Italy, South Korea, the Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Spain at Sweden. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. aminado na may pangangailangan sa kanilang K-9 units. Bagaman kontento sa sitwasyon ng seguridad, sinabi ni Acorda na kailangan pang dagdagan ang K-9 matapos itong mag-ikot sa mga pangunahing terminal sa Metro Manila. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Bagaman kontento sa sitwasyon ng seguridad, aminado si Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na may pangangailangan pa para dagdagan ang kanilang K-9 units. Ito ang tinura ng PNP Chief kasunod ng kanyang pag-iikot sa mga pangunahing terminal sa Metro Manila gaya ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at NAIA Terminal 3 kahapon. Anya, kanilang na-maximize ang deployment para sa K-9 unit, subalit para sa kanya ay kailangan pa itong dagdagan upang makasiguro na walang makalulusot ng mga iligal na kontrabando. Mula nang itaas ang heightened alert status sa hanin ng PNP, sinabi ni Acorda na nasa 75% na ng kanilang mga tauhan ang nakakalat sa mga matataong lugar. Bukod kasi sa Semana Santa ay nasabay din ang panahon ng Ramadan ng mga kapatid na Muslim, kaya mahigpit nilang tinututukan ang peace and order situation sa bansa. Kasunod dito, muling tiniyak ng PNP na wala pa naman sila na mamonitor na anumang banta sa seguridad kalinsabay ng dalawang nabanggit na okasyon. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mahigit 1,000 na lamang ang nalalabing puwersa ng New People's Army o NPA sa buong bansa. Ito ang inihayag ni National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC Executive Secretary o Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. sa regular na pulong balitaan ng NTF-ELCAC noong Lunes. Ang pahayag ay ginawa ni Torres sa gitna ng disimpormasyong kinakalat ng mga komunista na may saysay pa ang kanilang kilusan. Ayon kay Torres, malaking dagok sa mga teroristang komunista ang pagkakaneutralisa ng mahigit 400 miyembro at taga-suporta nito mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan. Sa ngayon, anya, 0 na ang aktibong guerrilla front o GF ng NPA, 11 na lamang ang napahinang GF at magiging 8 na lamang sa napipintong deklarasyon ng pagbuwag ng 2 GF sa Visayas at 1 sa Mindanao sa nalalapit na panahon. Dagdag ni Torres, kamakailan lamang idineklara ng insurgency-free ang Ilocos, Zamboanga Peninsula at Davao Regions, habang nito lamang Marso 15 na ideklara ang Surigao del Norte. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, grupong Ban Toxics may ilang paalala sa publiko sa paggunita ng Semana Santa. Paalala ng grupo na magdala ng reusable kitchenware gaya ng plato, kubyertos at lalagyan ng pagkain at tubig at huwag magtapon o mag-iwan ng basura sa mga baybayin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Naglabas ng ilang paalala ang grupong Ban Toxic sa publiko para mas maging makabuluhan ang paggunita ng Semana Santa. Ayon sa grupo, sa pagninilay-nilay ng ating mga kababayang Kristiyano, dapat na bigyang halaga rin ang kalikasan. Kabilang sa paalala nito ang paglimita sa paggamit ng electronic gadgets gaya na lamang ng smartphone, computer, TV at iba pa. Ayon sa grupo, mainam na gamitin ang okasyong ito para sa mas makabuluhang bonding kasama ang mga kapamilya at mahal sa buhay. Para sa mga magsasagawa naman ng visita
sa iglesia iwasan ang pagbili ng mga produktong gumagamit ng single-use plastic. Huwag rin anyang magkakalat sa loob o labas ng simbahang pupuntahan. Mas mainam din kung maglakad na lamang papuntang simbahan dahil bukod sa makakaiwas ito sa carbon emission ay mas makakatipid pa. Samantala para sa mga magbabaksyon naman, huwag anyang magkakalat ng basura sa mga pupuntahan. Magdala rin ng mga reusable kitchenware gaya ng plato, kubyertos at container ng pakain at tubig at wag na wag magtatapon o mag-iiwan ng basura sa mga karagatan. Ito si Mel Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi inirerekomenda ng Department of Health o DOH ang pagpapatupad ng lockdown o mandatory na pagsusuot ng face masks kahit nakakapagtala ng pagtaas ng mga kaso ng sakit na pertussis na kilala rin sa mga tawag na whooping cough o ubong dalahit. Sa halip, hinihikayat ni DOH Undersecretary Dr. Eric Tayag ang publiko na ugaliin ang voluntaryong pagsusuot ng face mask. Pinayuhan din niya ang publiko na manatili na lamang sa bahay kung may sakit, ugaliing maghugas ng kamay at pumili ng mga lugar na mayroong maayos na ventilasyon upang makaiwas sa pertussis at iba pang respiratory infections. Kinumpirma ni Tayag na maraming lugar sa bansa ngayon ang nananatiling nakaalerto dahil sa nagaganap na hawaan ng nasabing sakit, partikular sa mga kabataan. Mayroon anyang 10 rehiyon ang nakakapagtala ng pagtaas ng mga kaso ng sakit na inaasahang lalong tataas sa mga susunod na araw. Gayunman, iniulat ni Tayag na sa National Capital Region o NCR, nakakapagtala ng pagbagal ng pagtaas ng mga kaso ng ubong dalahit. Ang pertussis ay maaaring makahawa kung uubo o babahing ang isang taong may sakit nito. Magdudulot ito ng mga sintomas ng trangkaso gaya ng lagnat, sipon at ubo na tumatagal ng 7 hanggang 10 araw. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nagbabala ang Pag-asa sa publiko na ang heat index sa Mayo ay maaring maging extreme danger dahil posibleng pumalo sa 52 degrees Celsius at pataas ang init ng panahon. Nitong linggo nakapagtala ang La Union ng 46 degrees Celsius na heat index at patuloy na makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon ang bansa ngayong Semana Santa. Maari naman makapagtala ng 42 degrees Celsius heat index sa Puerto Princesa at Aborlan, Palawan ngayong Martes, Marso 26. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres, ang mainit na temperatura ay mararanasan mula Miyerkules Santo hanggang matapos ang linggong ito. Samantala, posibleng umulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Bicol, gayon din sa Eastern Visayas sa araw ng Martes. Ang payo ni Torres, magdala ng payong o anumang pananggalang sa init kung lalabas ng bahay dahil ang mainit na panahon ay tatagal hanggang buwan ng Mayo o sa kalahating buwan ng Hunyo ngayong taon. Noong Marso 19 na itala ang pinakamataas na heat index sa La Union na 47 degrees Celsius. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Congressman Sandro Marcos pinangunahan ang livelihood assistance distribution sa Burgos, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag.
Imawat ti 37 residente iti ili ti Burgos iti assistance babaen ti Sustainable Livelihood Program ti Department of Social Welfare and Development manipod iti inisyatibo ni Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Segon kini Congressman Marcos, imawat iti 15,000 pesos iti kada beneficiaryo wenno katukad ti 496,000 pesos kunana apakpakaw na pailaing nga tulong ti naipay kadagiti umili iti Burgos. Namnamain ni Congressman Sandro, ang makatulong kadagiti beneficiaryo tinaypay ay livelihood cash assistance para iti pagsapulan dagitoy. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 4.6 na milyong pisong halaga ng food processing facility iginawad sa mga magsasaka sa Santol, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Indauluan ti gobyerno provincial ti La Union ti panakayalativ ti Food Processing Facility Project. Iti Kabulig Farmers Association sa Dialet Taksur, Santol, La Union itay laeng kalabas. Ti Sweet Potato ken Banana Processing Center Project nga agata ti 4.6 milyon na pesos ket nayalativ babaen ti maysa seremonyang indulwan ni Governor Rafi Ortega David. Daytoy a proyekto ket pamanagnag iti panagtitinulong dagiti ahensya ti gobyerno ti rehiyon kas iti Department of Agrarian Reform, DTI, TESDA, Food and Drug Administration ken DOST ano sa dinno ket amin ket adaan kadagiti napateg nga kem iti proyekto. Impakita met daytoy tagtultuloy panagkumit ti gobyerno provincial iti panagduras ti agrikultura babaen iti panangilatang na iti nadakamat a kantidad para iti pannakaipasdek iti nasao pasilidad. Manamnama babaen ti daytoy a proyekto ket mapaduras ti panagbiag dagiti lokal a food processors iti Aplan Municipality ti Santol. Impasimudag ni Governor Rafi asaan lang nga itukon ti gobyerno provincial ti simboliko suporta no di ket mangitukon pay daytoy iti panangiwanwan rekurso ken tulong no kasapulan. Nang ipeksamet ti naimposwan na panagyaman ti asosasyon babaen ti presidente da ni Ralin Sambrona ken inyibkas na ti panagkomite ti asosasyon ang mangusar asi epektibo iti pasilidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, mga magsasaka sa Llorente, Eastern Samar, benepisyaryo sa FMR project ng Department of Public Works and Highways at Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Nahumanahan DPWH Eastern Samar District Engineering Office ug Department of Agriculture ang Farm to Market Road Project ha Sitio Kapatagan, Barangay Antipolo, Llorente, Eastern Samar. Hapakigimang rawhan Radyo Pilipinas, ginsabi ni ESDO Information Officer Engineer Jason Espeso, ang proyekto nga gintikangan trabahoon han May 16, 2023 in ginkukumponerhin 2-lane concrete road may halabang 399 meters, inabothin 13 million pesos ang total appropriation ng project punduhan DA FMR 2023. Benepisyaduhan na kumpleto nga proyekto ang mga residente sa Sitio Kapatagan ug dapig nga mga lugar nga hanuna in iginkurihan pagdarahan ira mga produkto darahan kamaraot han kalsada. Sumalakan Espeso nagsumat ha ESDEO hi Edgardo Grafil usa nga parag-uma residente ha Barangay Antipolo han epekto han proyekto hanuna kay waray pa man kalsada di dahiton nga Sitio Kapatagan makuri ang pagdarahan mga produkto. Yan na maupay na it kamutangan hit mga parag-uma, dara nga may na kalsada, nakakadiretsyo na it mga sarakyan, nga nadadara na it mga produkto, nga duhit ligid hit kalsada. Tikang Radyo Pilipinas Borongan, inihipen Pumida, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Militar nanguna sa information drive laban sa teroristang grupo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nagpahigayon og usa ka awareness drive campaign batok sa teroristang grupo ang 14th Infantry Avenger Battalion Filipino Army sa Barangay Bataon, St. Bernard, Southern Leyte. Dili pa lang dugay. Kauban ang mga representante sa dagkanaiyang nasunong ahensya, pribadong sektor o Barangay Task Force LCAC gitambungan ang mga aktibidad sa mga opisyales, mga lublupyo, apil na ang mga kabatanunan sa naasig barangay. Lakip sa mga kalihukan nga gihimo mao ang film showing dialogo o paghatag og oryentasyon kalabot sa mga pagpangdingla, pagpamakap, pagpahimulos o pang-recruit sa mga teroristang grupong CPP, NPA, NDF, partikular na sa hanay sa kabatanunan. Gisgutan usab sa Montigo mga panghitabo sa barangay nga nalugdang sa kangitngit kaniadto tungod sa mga teroristang grupo. Subay niini gipasalig sa militar nga magpadayon makini sa pagpahigayon og campaign drive sa pakigtambayayong sa nagkanayang lokal nga pagamahanan sa Southern Leyte aron mahunong na ang insurhensya sa nasod. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini sa Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. 20,000 pisong halaga ng livelihood startup kits ipinamahagi ng DOLE Region 10 sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Palampusong gitugyan sa Doletan Cagayan de Oro City Field Office ang 50 ka individual livelihood project bag-uhay pa lamang sa Barangay Makasandig Covered Court pinaagi sa Dole Integrated Livelihood Program o DILP. Kining livelihood turnover og implementasyon sa kinatibuk-ang kantidad nga 1 million gihimo sa pakigtimbayayong sa co-partner sa Maven Center for Learning and Entrepreneurship Incorporated. Matag benepisyaryo nakadawat og 20,000 nga kantidad sa livelihood startup kit. Ang mga butang nga gitunol naglakip sa mga materyales alang sa nagkalain-laing negosyo sama sa sari-sari store, printing services, tailoring, rice and egg retailing, beauty care salon ug uban pa. Kining inisyatibo gitumong sa paghatag og mapadayunon nga kahigayunan sa panginabuhian sa mga trabahante o komunidad. Ang maong kalihukan gipasiugdahan nila City Councilor M. Moreno o Dole 10 CDFO PD Emmanuel G. Toledo o gipasiugdahan usab ni Maven School Director Maria Angelica C. Goregaw o LDS Kenneth Brian Go. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga nakiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Malampusong gipahigayon kagahapon ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED nga giapilan sa mga empleyado gikan sa nagkalain-laing buhatan sa kagamhanang lokal sa lungsod sa Zamboanga. Kini nga aktibidad gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ug Office of the Civil Defense o OCD kauban ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ug uban pang mga ehensya. Miapil usab ang pipila ka mga representante gikan sa national government agencies, mga academic institutions o mga business establishments sa syudad. Tumong sa NSED mao ang pag-andam sa mga katawhan aron makahibalo kung unsa ang angay buhaton sa panahon sa linog ug uban pang kalamidad. Abtik ngaming apil sa paghimo og dock cover and hold ang mga empleyado gahapon samtang adunay mga team sa evaluators nga gideploy sa CDRRMO ug OCD. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan na ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Muling iginiit ni Finance Secretary Ralph Recto na walang bagong buwis sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa isang panayam kay Recto, sinabi nito na ang focus ngayon ng gobyerno ay paghusayin ang tax collection sa pamagitan ng digitalization. Umaasa rin ito na hindi magkaroon ng triggers na posibleng magpuwersa sa kagawaran ng pananalapi na magpataw ng bagong tax measures. Pagdidiin ni Recto, last resort ng administrasyon na magtaas ng buwis dahil para sa kanya, mataas na ang mga buwis sa bansa kung saan 60% ng kita ng gobyerno ay mula sa indirect taxes. Pinabulaanan naman ng kalihim na may kinalaman ang kanyang posisyon sa pagbubuwis sa kanyang political plans. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, muling nagpaalala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga BSP Supervised Financial Institutions o BSFI na may serbisyong PesoNet at InstaPay na tiyaking may operasyon ang kanilang mga customer service tuwing holidays at non-working days. Ayon sa BSP, dapat consistent ang BSFIs na nakasusunod sila sa Memorandum Circular kung saan nakasaad ang panuntunan sa PesoNet at InstaPay operations na inilabas pa noong nakaraang taon. Ginawa ng Bangko Sentral ang pahayag upang mapaghandaan ang patuloy na paggamit ng publiko ng interoperable digital services ngayong Semana Santa. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng BSP na maipromote ang financial consumer welfare. Ang PesoNet ay batch electronic fund transfer service na maaaring alternatibo sa mga cheque at recurring payments, habang ang InstaPay ay real-time, low-value digital payments facility na maaaring magamit bilang immediate payment transaction. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, hinikayat naman ni Social Security System o SSS President at CEO Rolando Ledesma Macasaet ang Overseas Filipino Workers o OFW sa Singapore na mag-avail ng SSS Voluntary Provident Fund Program o ang Workers Investment and Savings Program o WISP+. Ibinahagi ito ng opisyal sa kauna-unahang SSS Kapihan sa Singapore na isinagawa noong Marso-Agis ng taong ito. Ayon kay Macasaet, makatutulong ang pag-invest sa WISP Plus upang madagdagan ang retirement savings at pensyon ng mga ito. Dagdag pa ng opisyal, flexible ang naturang savings scheme dahil maaaring maghulog ng minimum na 500 pesos ang miyembro na pwede pa niyang dagdagan. Noong taong 2023, umabot sa 386 million pesos ang nakolekta ng SSS sa Voluntary Provident Fund Program mula sa 30,000 SSS members. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakatutok na sa kanyang pagsasanay si Pinoy boxer Yumir Marshall para sa kanyang paglahok sa Paris Olympics sa Agosto. Ito ay pagkatapos pabagsakin ni Magpok si Thai Thodsak Sinam sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas nitong Sabado. Ito na ang ikalimang panalo ni Marshall sa kanyang profesional na karera kung saan wala pa itong talo, tampok ang 3 knockouts. Ayon sa Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP, tutungo ang Tokyo bronze medalist sa Estados Unidos para mag-ensayo sa training camp ng national team sa US Olympic Training Center sa Denver, Colorado itong darating na Abril. Pagkatapos sa Estados Unidos, tutungo ang national team sa Thailand para sa training camp doon at lalahok sa huling Olympic qualifying tournament. Nagwagi noon si Marshall ng bronze medal sa Tokyo Olympics sa middleweight division, subalit umakyat siya sa timbang na 80 kilograms mula sa 75 kilograms dahil walang middleweight division sa Paris Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magsisimula na ang Season 99 Volleyball Tournament ng National Collegiate Athletics Association o NCAA itong darating na Abril 7, kung saan ang defending champions ng De La Salle College of St. Benilde at University of Perpetual Help System Delta ay tangkang makopo muli ang kampyonato sa women's at men's division. Parehong koponan ay buo pa rin ang kanilang mga players, kung saan ang Lady Blazers ay pakay kunin ang ikatlong sunod-sunod na korona habang ang Altas ay balak gawing 4-peat. Nagbabalik sa koponan ni Jerry Yee ang veteranong outside hitter at dating most valuable player na si Micah Go, nakakagaling lamang sa injury para palakasin ang Benilde na pinangungunahan ni Gail Pascual at Jade Gentapa, ang mga finals most valuable player noong season 97 at 98 ayon sa pagkakasunod. Kasama rin sa mga nagbabalik sa CSB sina middle blockers Michelle Gami, Zam Nolasco at Christy Ondangan, setter na si Cloan Mondeñedo at libero na si Fiona Gettigan. Samantala, layunin ng Perpetual Altas na pahabain ang kanilang paghahari sa men's volleyball. Ang koponan ni head coach Sammy Acailar ay sasandigan muli kay season at finals most valuable player Louie Ramirez, pati na rin kina Jeff Marapok, Michael Medalla at Casey Andrade. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinaramdam ni Savvy Davison ang kanyang presensya sa sunod-sunod na panalo ng PLDT High Speed Hitters para sumosyo sa liderato ng 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Nag-average si Davison ng 21 puntos sa 2 laro itong nakarang linggo para makasama sa tuktok ng team standings ang defending champion Creamline at Choco Mucho. Dahil sa kanyang pagdomina sa laro, nakuha ni Davison ang karangalan para makuha ang kanyang kauna-unahang PVL Press Corps Player of the Week Award para sa linggo ng Marso 19 hanggang 23. Pinakita ng Filipino-Canadian ang kanyang galing laban sa dating wala pang talong Choco Mucho, kung saan nakapagtala ito ng 21 puntos kasama pa ang 16 na excellent receptions para sa kanilang 5-set win, 25-20, 25-15, 23-25, 11-25 at 15-13 nitong Martes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan.
Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, kinasal na ang celebrity couple na sina Rhea Atayde at Zanjo Marudo sa pamamagitan ng intimate civil wedding ceremony. And kinumpirma ito ng kapamilya actor sa kanyang latest Instagram post kung saan makikitang nakasuot siya ng black suit habang naka-white dress naman si Rhea na may hawak na bouquet of flowers. Bukod dito, ibinahagi rin ng aktor ang litrato ng kanilang wedding cake at isang black and white photo nila ng kanyang wife na tuwang-tuwa habang pinauulanan ng bulaklak. Ang caption na inilagay ni Zanjo sa kanilang wedding photos 03.23.24 o yung araw na kinasal sila, which is March 23, 2024. And sabay sa kanilang kasal ang 32nd birthday ng anak ni na Sylvia Sanchez at Art Atayde sa kaparehong araw. And wala nang ibang detalyeng ibinigay si Zanjo tungkol sa kanilang kasal, pero bumuhos agad ang mga pagbati sa kanilang pag-iisang dibdib. Ilan sa mga unang nag-congratulate at nagpahatid ng best wishes sa newly married couple ay ang kapatid ni Rhea na si Arjo Atayde at ang sister-in-law nito na si Maine Mendoza. And kasama rin sa nagpaabot ng kanilang pagbati ay sina Rhea Tan, Marco Gumabaw at Jopay Pagya. And maging si Isabel Daza ay nagpaabot ng well wishes sa newlywed couple at napa-OMG pa ito nang malaman ang balitang pagpapakasal ng dalawa. And kasama rin sa mga nagpaabot ng kanilang pagbati ay sina Kay Abad, Kailin Alcantara, maging ang director na si Theodore Boborol. Samantala, marami naman ang nakapansin sa lumulobog tiyan ni Rhea sa mga kumalat na litrato at video na sa social media. Kaya ang feeling ng ating mga netizen, pregnant na rin ba? O pregnant na rin ang actress, pero yan ang ating aabangan sa mga susunod na mga araw mula mismo kay Rhea. Samantala, wala nang maihiling pa ang kapamilya actress, TV host na si Kim Chiu sa kanya personal na buhay at showbiz career. And sa isang interview kay Kim, kung meron daw siyang hiling ngayon ay ito ay ang patuloy na pagsuporta at pagmamahal ng kanyang mga fans at supporters. Sa tanong kung naniniwala ba siya sa kasabihan sa entertainment industry na kapag maganda ang takbo ng karera ng isang artista ay hindi maswerte sa love life, sagot dyan ni Kim, quote and quote, "Wag naman sana, hindi kung nandyan, kung wala, di wala." So parang bonus yung love if ever. Yun yung kanyang sinabi. And sa ngayon, may mga chika na may bago na raw girlfriend ang ex-boyfriend niyang si Sian Lim sa katauhan ng movie producer na si Iris Lee. Pero kahit wala raw boyfriend sa ngayon, itong si Kim ay masaya naman siya ngayon, lalo na sa itinatakbo ng kanyang career. And kabilang na nga dito ang sunod-sunod niyang teleserye at ang pagpirma ng kontrata ng ABS-CBN sa GMA Network para sa pagpapalabas ng It's Showtime sa Kapuso Network. Samantala, inamin ni Kim na inakala niyang katapusan na ng kanyang karera noong mag-viral ang kanyang bawal lumabas statement noong kasagsagan ng issue ng pagkawala ng prangkisa
o pagkawala ng ABS-CBN sa himpapawid noong 2020 kung saan nakatikim siya ng matitinding batikos. And after bawal lumabas, so feeling ko kaya na-fragile ako lately. From Fit Check, Linlang, and Showtime, and ito na nga What's Wrong with Secretary Kim. So thankful talaga ako. Yan ang kanyang sinabi doon sa nasabing interview din. And dugtong pa niya, walang mapaglagyan yung puso ko sa sobrang saya. Gusto ko lang mag-work ng mag-work. And dahil na rin sa mga taong sumusuporta din, mga naniniwala sa mga taong curious din, sobra akong nagpapasalamat. Yun yung kanyang panghuling sinabi doon sa nasabing interview. Ito pa, isinusulong ngayon ng mga supporters at social media followers ng OPM legend at TV icon na si Regine Velasquez na maging National Artist for Music matapos niyang tanggapin ang kanyang award sa Billboard Philippines Women in Music. And talagang naging top trending topic ang pangalan ni Regine sa X o dating Twitter at iba pang social media platforms dahil sa panawagan na ibigay na sana sa kanya ng Marcos Jr. administration ang pagkilala bilang national artist. May mga nagpost pa sa social media ng lahat ng awards at achievements ng asawa ni Ogie Alcacid na nagpapatunay kung paano nakatulong ang Songbird sa pagpapalago ng music industry at sa OPM, and wala pang pahayag si Regine sa naturang mga panawagan. And there's more good news. Nagkaayos na ngayon ang relasyon ng popstar royalty na si Sarah Geronimo at ng kanyang inang si Mommy Divine Geronimo. Mismong ang kapamilya actress, TV host at award-winning singer ang nagsabi na bukas na muli ang communication nila mag-ina. Ito'y makalipas nga ang umano'y ilang taong pagdededmahan ng mag-ina dahil nga sa pagpapakasal ni Sarah G sa kanyang mister nitong si Matteo Guidicelli. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan sinugod kasi ni Mommy Divine ang intimate at civil wedding ng kanyang anak at ni Matteo sa Shangri-La BGC noong February 2020 dahilan para magkalamat ang relasyon nila mag-ina. At inilahad naman ng OPM icon at box office queen sa isang panayam na binati siya ni Mommy Divine sa kanyang latest achievements. Yan yung ang tinutukoy dyan ay ang katatapos lang na awarding ceremony para sa Billboard Women in Music Awards. Ang sagot dyan ng kapamilya, singer, quote and unquote, "Yes, thank you Lord, I love you ma." Sabay hirit sa sagot ng kanyang asawang si Matteo, quote and unquote ulit, "Love you ma, we love our moms." And nauna nang ibinalita kamakailan kasi ang pagbanggit ni Sarah G sa kanyang ina nang tanggapin niya ang kanyang Global Force Award sa naganap na Billboard Women in Music Awards sa Los Angeles, California noong Marso 6. And sa isa ding panayam, tinawag ni Sarah na hero o bayani si Mommy Divine. Quote and unquote, sabi niya, "Totoo namang mga mommies po natin ang heroes natin. Our parents ang heroes natin." And ito sa panghuli natin chika for today. May singitan natin to ngayong araw March 26 ay 28th birthday ng isa sa mga sikat na actress ng Kapamilya Network na si Catherine Bernardo. At may chika na binati raw ng dati niyang boyfriend na si Daniel Padilla itong si Catherine sa kanyang espesyal na araw sa pamagitan ng Instagram story. Tila ba hindi pa rin nakakalimot itong si Daniela na alalahanin ang birthday ng dati nitong karelasyon. And yung sa nasabing Instagram story, naka-post doon ang isang litrato na umano ni Catherine na mayroong Japanese characters. At yun napaka-thoughtful naman, and we wish Catherine a very good girl. Happy 28th birthday to her. NOMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, nais muna po namin kaimbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Samantala, magpapasalamat po tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Stephanie Vicente at Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat